Reincarnation ng businesswoman sa school Kabanata 141. Bilasan mo. Maaaring magalit si Peihan, sabi ni Guning. Kahit na malapit na si Yumixi kay Chu Peihan ngayon, natatakot pa rin siya kay Chu Peihan. Alam niya ang ugali ni Chu Peihan. Kung patuloy siyang mag-aaksaya ng oras, talagang magagalit si Chu Peihan. Sa huli, maaari lamang pumunta si Yumixi at pumili ng damit. Hindi lang mga damit ang binili nila, kundi bumili din sila ng sapatos, bag, bracelet at kwintas. Gumastos sina Chu Peihan at Guning ng 12,000 yuan sa mga damit at accessories. Ayaw gawin ni Yumixi. 2,000 yuan lang ang ginastos niya sa tindahan. Sila ay mga estudyante lamang, at hindi masyadong gumastos sa mga damit. Kung sila ang mga maharlikang babaeng iyon, hindi magiging sapat ang 12,000 yuan. Akala ni Yumixi ay sapat na ang isang damit, ngunit nakabili rin siya ng isang maikling fur coat, isang pares ng sapatos, isang bag, pulseres at kwintas. Malaki ang ginastos niya sa kabuuan. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Kinabukasan, si Master Chin, ang ama ni Chin Yifan, ay magdaraos na ng kanyang birthday party. Nagtipon si Chin Zixen at ang iba pa patungo sa bahay ng Chin family pagkatapos ng kanilang mga klase sa hapon. 8 silang lahat. Kailangan nila ng 2 kotse, at si Chin Zixen at si Haoran ang mga driver. Gayunpaman, bago sila pumunta sa bahay ng Chin family, ang mga babae ay kailangang magpalit, magayos ng buhok at mag-makeup muna. Nakipag-ugnayan sila sa isang makeup store kahapon, at iniwan din ang kanilang mga damit doon. Mga ad ng Pub Future. Lahat sila ay nagplano na magsuot ng light makeup. At may 3 makeup artist na tumulong sa kanila. Wala pang 1 oras bago nila natapos ang lahat ng iyon. Magsisimula ang party ng 8 PM, kaya marami pa silang oras. Samantala, naghihintay si Haoran at ang iba pang mga lalaki sa parking lot. Sa loob ng 1 oras, lumabas si Guning at ang 2 pang babae. Sa unang tingin, walang nakakilala sa kanila. Ang mga lalaki ay pinag-uusapan pa ang kanilang magandang hugis mula sa malayo, ngunit nang ang mga batang babae ay lumapit, sa wakas ay nalaman nila kung sino sila, at lahat sila ay namangha. Sina Guning, Chu Peihan at Yumixi ay mga dilag, ngunit palagi silang nakasuot ng uniforme ng paaralan nang walang anumang pampaganda sa paaralan. Sila ay maganda, ngunit hindi napakaganda. Pero ngayon, magsimula tayo sa Yumixi. Nakasuot si Yumixi ng medyo malambot na damit na prinsesa. Kulay pink ito na may bilog na lace neck. Nakasuot din siya ng short wide slim pink fur coat, at sa palda ay parang isang set. Nakabal na may pink na bow ang buhok niya. Ang kanyang sapatos ay isang pares ng puting sandals na may taas na 5 sentimetro na may makakapal na takong. Ibang-iba na ngayon ang hitsura ni Yumixi, at puno ng enerhiya. Si Chu Peihan ay nagsuot ng gintong silk dress, na may tuldok na kristal na sikwan. Nakasuot din siya ng maikling itim na fur coat. Ang kanyang buhok ay nasa malalaking alon. Mukha siyang confident. Ang 8 sentimetro na gintong high heels ay nagmukhang mas matangkad sa kanya. Para siyang isang marangal na reyna sa palasyo. Si Guning ay nakasuot ng retro na damit na may cheongsam style buckle sa kanyang leeg. Ang mga manggas nito ay 3 kapat ang haba. Ang damit ay may tuldok-tuldok na kalat-kalat na asol at puting pattern. Magkapareho ang kulay ng kanyang fur coat at damit. Tulad ng iba, maikli din ang Amerikana. Nilugay niya ang buhok na may konting palamuti sa harapan. Siya ay nasa isang kompletong istilong retro. Isinuot ni Guning ang pendant, mga hikaw at mga pulseres na gawa sa Fulusho jade. Siya ay kumilos tulad ng isang mahusay na pinag-aralan na marangal na batang babae mula sa isang makapangyarihang pamilya noong sinaunang panahon.
Ang kanyang kasuotan ay hindi masyadong kapansin-pansin, ngunit walang sino man ang maaaring baliwalain ang kanyang natatanging hitsura at hangin. At sa sandaling nahulog ang iyong paningin sa kanya, hindi ito makaalis. Taglamig noon, at medyo malamig sa labas. Ang mga babae ay nakasuot ng fur coat para manatiling mainit. Ano sa tingin mo? Nang makitang lahat ng mga lalaki ay namangha, si Chu Peihan ay tumawa ng may pagmamalaki. Mga ad ng pub future. You look gorgeous. Hindi lamang maganda, ngunit napakaganda din. Talaga. Napakaganda ninyong lahat pagkatapos ng makeup. Nagpupuri ang mga lalaki. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Chu Peihan. Pinanangkitin niya si Hao-ran na nagsasabing, anong ibig mong sabihin? Ang ganda natin pag walang makeup. Agad na napagtanto ni Hao-ran na may nasabi siyang mali. Ipinaliwanag niya ng walang pagkaantala, ang ibig kong sabihin ay mas maganda kayong lahat sa makeup. Napakabuti, nasiyahan si Chu Peihan sa pagkakataong ito. Sige, alis na tayo. Ayokong maging unggoy sa zoo. Sa pagharap sa mga tingin ng mga tao sa kanilang paligid, hindi komportable si Guning. Hindi ako unggoy. Ako ay isang kagandahan. Isang kagandahan, pangangatwiran ni Chu Peihan. Pagkatapos noon, pumunta ang grupo nila sa bahay ng Chin family. Ningning, kinakabahan ako. Ito ang unang pagkakataon na dumalo si Yu Mixi sa ganoong makabuluhang party. Sabik na sabik siya ngayon. Relax. Magkahawak kamay tayong pumasok sa loob, pang-aaliw sa kanya ni Guning. Ang bahay ng Chin family ay matatagpuan sa isang high-end na villa area sa suburb na may malaking luntiang lupa. Ito ay tila isang resort kaysa sa isang villa. Isa itong 300 square meter detached 3-floor villa na may hardin at swimming pool. Ang buong lugar ay halos 6 o 700 metro kwadrado ang laki. Ang pamilyang kayang bumili ng ganoong villa dito sa CTF ay dapat na napakayaman. Ang bawat villa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang dosenang milyong yuan. Pagdating nila sa villa, almost 7 PM na. Ang mga panauhin ay pangunahing mga sikat na tagapangulo at mahahalagang opisyal. Karamihan sa kanila ay dumating kasama ang kanilang mga pamilya. Boss, maghintay saglit sa kotse. Kailangan ko munang magpalat bago ako lumabas at tanggapin ka, sabi ni Chin Zixen. Oo naman, sagot ni Guning. Sa sala, may magaan, magandang musika na may mga baso ng champagne. Ang lahat ay nagsasaya, at ang kapaligiran ay maayos. May central heating sa kwarto, kaya lahat ng mga babae ay naghubad ng kanilang mga coat na nakasuot lang ng kanilang mga gown. Nasa kamay nila ang Amerikana, o inilagay ito sa ibang lugar. Si Chin Yifan, na nakasuot ng kulay abong suit na may puti, Egyptian cotton shirt at light blue na kurbata, ay mukhang gwapo at matatag. Nagbigay siya ng maraming pansin upang maghanda para sa gabing ito sa layuning maakit si Guning at makuha ang kanyang puso. Kabanata 142. Kung maakit ba niya si Guning at makuha ang puso nito ay nanatiling hindi alam, ngunit maraming mga batang babae mula sa mayayamang pamilya sa sala ang nagkagusto sa kanya. Marami ang gustong makipag-chat kay Chin Yifan, ngunit nasa talakayan niya sina Li Zhenyu at Li Zenzhen. Nakasot din si Li Zhenyu. Binibigyang pansin din siya ng mga tao, ngunit dahil naroon si Chin Yifan, tila hindi siya kaakit-akit. Si Li Zenzhen ay nakasuot ng purple long tube dress na may isang buong hanay ng mga alahas na gawa sa medium-high level na jade ng hibiscus type. Gayunpaman, mayroong maraming mga marangal na babae dito ngayon. At marami sa kanila ay mas maganda at mula sa mas mayayamang pamilya kaysa kay Li Zenzhen, kaya hindi talaga siya katangi tangi. Kung hindi niya nakasama si Chin Yifan, hindi siya maaakit ng pansin. Sa labas, makalipas ang mga 20 minuto, bumalik si Chin Zixen at ang iba pang mga lalaki. Lahat sila ay naka-black casual suit, maganda, bata at masigla. Sa sandaling lumitaw sila, maraming mga tingin ang bumagsak sa kanila. Lalo na sa mga batang babae,
bawat isa sa kanila ay nasa sabik. Pumunta si Chin Zixen at iba pang mga lalaki sa kotse kung saan naghihintay ang mga babae. Boss, bakit mo dinadala ang iyong backpack? Napansin ni Chu Pihan na hawak ni Guning ang kanyang backpack nang bumaba sila ng sasakyan. Nasa loob ang aming regalo, sagot ni Guning. Sa katunayan, ang salamin na may mga ulo ng USA mula sa panahon ng Qianlong ay nasa kanyang telepatikong eyespace. May iba pa sa backpack. Ginamit ito ni Guning bilang takip. N0V3LB1N ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig iyon, napagtanto ni Chu Pihan na dapat silang magpadala ng regalo. Nakalimutan na niya ito. Nagulat din ang mga lalaki. Boss, naghanda ka ba ng regalo? Medyo nahiya si Chin Zixen. Inimbitahan nila si Guning para lang magsaya, at hindi na kailangang maghanda ng regalo, ngunit ngayon, inihanda ni Guning ang regalo ng mag-isa. Nandito ako para dumalo sa birthday party. Siyempre dapat maghanda ako ng regalo. Ito ay nasa ilalim ng pangalan ng aming tatlong babae. Hindi naman masyadong mahal kung tutuusin. Relax, sabi ni Guning. Naiintindihan niya na mahihiya si Chin Zixen, kaya sinadya niyang ipinaliwanag na hindi mahal ang pag-comfort sa kanya. Dahil naihanda na ni Guning ang regalo, walang magawa si Chin Zixen tungkol dito. Kaya wala na siyang sinabi pa. Wala kaming pinaghandaan. Napakamot ng ulo si Howran. Eksakto. Nakaramdam ako ng awkward ngayon, sabi ni Zhang Tianping. Dapat ba tayong bumalik at ihanda muna ang mga regalo? Tanong ni Moke. Mayroon akong parehong ideya, dagdag ni Anyi. Please, hindi alam ni Chin Zixen kung iiyak o matatawa. Well, walang oras para dyan. Ang regalo ay maaaring nasa ilalim ng lahat ng ating mga pangalan. Kami ay mga estudyante lamang. Sapat na ang isang regalo, sabi ni Guning. Wala siyang pakialam na ibahagi ang regalo sa kanyang mga kaibigan. Bilang karagdagan, hindi niya nais na magdulot ng isang sensasyon ng mag-isa. Ito ay hindi nararapat. At hindi namin binayaran iyon. Sabi ng mga boys. Ako ang boss, at sa tingin ko ay ayos lang, sabi ni Guning. Ngayon, walang nang-ahas na tumanggi. Ibinigay ni Guning ang backpack kay Howran. Sabay silang naglakad papunta sa pinto. Si Chin Zixen at Howran ay nakatayo sa harapan, kasunod sina Chu Pihan, Guning at Yu Mixi. Nasa likod sina Moke, Zhang Tianping at Anyi. Iisipin siguro ng ibang hindi nakakakilala sa kanila na bodyguard sila. Nagbihis ang lahat para sa party na ito. Kaya hindi talaga gaanong kapansin-pansin ang kanilang mga kasuotan, ngunit nang may dumating na isang grupo sa kanila ay hindi maiwasang pansinin sila ng mga tao sa paligid. At nang mapunta ang kanilang mga tingin kay Guning at sa mga babae, nagningning ang kanilang mga mata. Sina Chu Pihan at Guning ay magagandang dilag na may matikas na hangin. Si Yu Mixi ay maganda rin, ngunit siya ay nagbihis na parang isang batang babae. Ang mga lalaki ay hindi lubos na nasisiyahan sa paningin na makita siya. Mas itinoon nila ang kanilang mga mata kay Chu Pihan at Guning. Mga ad ng Pub Future. Pagpasok nila sa pinto, hinubad ng mga babae ang kanilang mga coat na iniiwan sa mga lalaki. Sa sandaling lumitaw sila sa sala, mas maraming mga tingin ang bumagsak sa kanila. Pinahahalagahan ng mga lalaki ang mga batang babae, habang ang mga babae ay naninibugho sa kanila. Napansin din ni Chin Yifan si Guning. Biglang nawala ang tibok ng puso niya. Hindi nagtagal ay bumalik ang kanyang isipan, naglakad patungo sa kanila nang walang pagkaantala. Nakalimutan pa niyang magdahilan kina Li Zhenyu at Li Zenzhen. Nang makita si Guning, nagulat din si Li Zenzhen sa kanyang kagandahan. Sobrang inggit siya kay Guning, lalo na noong iniwan siya ni Chin Yifan para kay Guning. Zenzhen, huminahon ka. Bagamat hindi rin nasisiyahan si Li Zhenyu, naunawaan niyang hindi ito ang magandang panahon para inisin si Guning ngayon. Pinilit ni Li Zenzhen ang sarili na kumalma. Hindi pinalampas ni Guning ang hitsura ni Li Zenzhen. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay niya rito.
Agad na tumalikod si Li Zenzan. Maligayang pagdating. Binati ni Qin Yifan silang lahat, ngunit tumingin lang siya kay Guning. Na-curious siya na makita ang reaksyon nito nang magpakita ito sa paningin niya. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, si Guning ay tila hindi humanga. Tinawag niya ito gaya ng dati, ikinagagalak kong makilala ka, Mr. Qin. Hi, pinsan kong si Yifan. Ikinagagalak kong makilala ka. Binati naman siya ng iba. Bagamat medyo nadismaya si Qin Yifan, hindi niya ito ipinakita. Sumunod ka sa akin please. Hindi pa nagsisimula ang party. Pumunta sila sa isang sofa sa tabi. Karamihan sa mga bisita ay naglalakad, nakikipag-chat sa mga tao at nagtatayo ng network. Kakaunti lang ang nakaupo. Bilang karagdagan, walang sapat na upuan para sa napakaraming tao na maupo. Guning. Sa sandaling iyon, isang boses ng babae ang tumunog. Bago makita ang tao, alam na ni Guning kung sino siya mula sa kanyang boses. Huminto si Guning, tumingin sa paligid. Eksaktong si Anchen iyon. Nakasuot siya ng light blue deep V-neck gown. Pinatingkad ng kulay ang kanyang kaakit-akit na puting balat. Nakasuot siya ng blue diamond necklace, bracelet at isang pares ng hikaw. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mataas sa isang bun. Mukha siyang sexy at kaakit-akit. Ang lalaking nakatayo sa tabi ni Anchen ay si Li Zenggayo. Naka-light blue suit din siya. Ang kanyang suot ay sinasadyang tumugma sa damit ni Anchen. Si Li Zenggayo ay kasing gwapo ni Qin Yifan. Kung ikukumpara kay Qin Yifan, tila mas mature si Li Zenggayo. Mas kaakit-akit siya sa mga babae sa katotohanan, ngunit nasa tabi niya si Anchen. At mukhang close sila. Kaya walang nang ahas na hamarang sa kanila. Anchen, Executive Li, bati ni Guning sa kanila. Miss Gu, ikinagagalak kitang makilala, bati ni Li Zenggayo sa kanya. Hi, Executive Li, Miss An. Lumapit si Qin Yifan. Ikinagagalak na makilala ka, Mr. Qin, sabi ni na Anchen at Li Zenggayo. Nagtataka ako kung sino ang kaakit-akit. Ikaw, tumingin si Anchen kay Guning na nagbibiro. Sabay-sabay kaming pumasok sa grupo namin. Mahirap na hindi kami pansinin, sabi ni Guning. Siya ay pagiging mahinhin. Ngumiti si Anchen. Pagkatapos ay napansin niya ang isang pamilyar na figure sa likod ni Guning. Bahagya siyang nagulat. Yi, hindi ka ba galit sa mga party na ito? Bakit ka nandito ngayon? Pinsan Chen, dahil nandito lahat ng malalapit kong kaibigan, ayaw kong mag-isa, sagot ni Anyi. Nagulat si Guning nang malaman na magpinsan sina Anyi at Anchen. Sige. Magsaya kayong lahat. Kailangan nating batiin ang iba pa nating mga kaibigan doon, si Anchen mismo ay gustong makipag-usap kay Guning, ngunit kailangan ni Li Zenggayo na makihalubilo sa kanyang mga kaibigan. Bilang kapareha niyang babae, kinailangan siyang sundan ni Anchen. Pagkatapos noon, umalis sina Anchen at Li Zenggayo. Ginabayan ni Qin Yifan si Guning at ang iba pa sa isang sofa. Naunawaan ni Qin Zixan na magiging abala si Qin Yifan ngayong gabi, kaya sinabi niya, "Brother, maaari kang pumunta at salubungin ang iba pang mga bisita. Ako na ang bahala dito." Mga ad ng Pub Future. Malaki. Magsaya kayong lahat. Kailangan ko nang umalis ngayon. Bagamat gustong makausap ni Qin Yifan si Guning, abala siya ngayong gabi. Sinabi niya kay Qin Zixan na alagaan sila bago maglakad palayo. Nang makitang si Qin Yifan ay nag-iisa na ngayon, ilang mga batang babae mula sa mga marangal na pamilya ang agad na nagpunta sa kanya upang makipag-chat. Dahil sa pagiging magalang, kumilos si Qin Yifan bilang isang maginoo, kahit na hindi niya gusto ang mga ito. Ano ang gusto mong inumin? Kukunin ko ito para sa iyo, tanong ni Qin Zixan sa kanyang mga kaibigan. Pulang alak pakiusap, sabi ni Guning. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Euro Els1N platform. Ako rin, dagdag ni Chupehan. Orange juice please, sabi ni Yumixi. Hindi pa rin siya sanay uminom ng alak.
Umorder din ang mga boys ng red wine. May mga lalaking nakapaligid sa kanila na may intensyon na makipag-chat sa mga babae, ngunit naroon din si Chin Zixen at iba pang mga lalaki. Nag-asal sila na parang mga bodyguard, nakaupo o nakatayo sa tabi ng mga babae. Walang lalaking nang ahas na lumapit. At ilang mga batang babae na gustong makipag-chat sa mga lalaki ay lumayo rin. Sa inyong lahat na nakatayo dito, walang naglalakas loob na makipag-chat sa amin, biro ni Chu Peihan. I don't think gentleman ang lalaking random na nakikipag-chat sa mga magagandang babae. Tsaka tignan mo mukha nila. Sa tingin ko, mas gwapo tayo sa kanila. Sabi ni Chin Zixen. Eksakto, bata pa kami at gwapo. Hindi ka ba kontento dyan? Dagdag ni Howran. Masyado kaming pamilyar sa isa't isa. Naiinip ako, sabi ni Chu Peihan. Si Chin Zixen at ang mga lalaki ay hindi nakaimik. Samantala, may nakakita ng pamilyar na mukha. Si Chin Zing iyon. Ang pamilya ni Chin Zing ay hindi isang mayamang pamilya, ngunit isang makapangyarihan. Kaya nakatanggap din ang kanyang pamilya ng liham ng imbitasyon. Para naman sa mga negosyanteng iyon na 12-12 milyong yuan lang ang kayamanan, hindi sila kwalipikadong makakuha ng liham ng imbitasyon. Ang mga bisita dito ay alinman sa mga super rich, o ang mga awtoridad. Ang mga napakayaman ay lahat ay may daan-daang milyong yuan ng kayamanan, habang ang mga makapangyarihan ay nasa posisyon man lang ng vice director ng isang departamento. Ang pangalan ng pamilya ni Chin Zing ay Chin Din, ngunit wala siyang kinalaman sa pamilya ni Chin Yifan. Si Chin Zing ay isang matangkad na gwapong lalaki. Nakasuot siya ng formal suit, at mukhang mature. Maraming mga batang babae ang nakakita sa kanya na kaakit-akit din. Mga ad ng Pub Future. Anong ginagawa niya dito? Isa ba siyang lalaking gold digger dito para sa mga super rich girls? Tanong ni Howran na may pag-uusisa. Haha, nang marinig iyon, tumawa si Guning at ang iba pa. Alam nilang nagbibiro si Howran, ngunit hindi nila ito maitatanggi. Ang mga magulang ay dumalo sa naturang mga partido upang bumuo o palakasin ang network. At ang kanilang mga anak ay narito para sa parehong layunin. Upang magkaroon o mapanatili ang isang malapit na relasyon sa ikalawang henerasyon ng mga super rich o ang mga awtoridad. Kung sino man ang makakapag-ayos ng isang marital alliance, ito ay mas mabuti. Nandito ang lahat para sa isang layunin. Ang benepisyo ay ang pinakamahalagang motibasyon. Si Chin Zing ay kasama ni Gu Xiaoxiao dahil inaprubahan niya ang kanyang background. Kahit na ang pamilya ni Gu Xiaoxiao ay halos hindi maihahambing sa mga pamilya sa party na ito ngayong gabi, siya ang pinakamagandang makukuha ni Chin Zing. At ang tunay na mga babaeng napakayaman ay walang pakialam sa pamilya ni Chin Zing. Masarap maging kaibigan si Chin Zing, ngunit walang napakayaman na babae ang talagang gustong pakasalan siya. Hindi nagtagal, napansin din ni Chin Zing si Guning at ang iba pa. Lalo na nang makita niya si Guning, lubos siyang natulala sa kagandahan nito. Alam niyang magkaibigan sina Guning at Chin Zixen, na siyang dahilan kung bakit nandito si Guning. Alam din niya na maganda si Guning, ngunit napakaganda niya ngayong gabi pagkatapos niyang magbihis. Biglang umibig si Chin Zing. Labis siyang nagsisisi na nakipaghiwalay siya kay Guning. Bilang karagdagan, wala na siyang pakialam sa background ni Guning sa sandaling iyon. Malinaw niyang alam na umibig siya kay Guning ngayon. Sa kasamaang palad, hindi siya naglakas loob na lumapit para kausapin siya. Lumapit si Chu Peihan kay Guning na tuwang-tuwa sa kasawian ni Chin Zing. Tingnan mo ang titig niya sayo. Siya ay dapat na labis na nagsisi. Sa totoo lang, hindi naiintindihan ni Chu Peihan kung bakit si Guning, na isang mahusay na babae, ay nakasama ni Chin Zing noon. Kahit na ito ang katotohanan, hindi makapaniwala si Chu Peihan. Sa katunayan, kung ang matandang Guning ay si Guning ngayon, kasama sana niya si Chin Zing, ngunit ang Guning ngayon ay ganap na naiiba sa dati. Ngumiti lang si Guning ngunit hindi umimik. Mukhang napansin niya ang panghihinayang sa mukha ni Chin Zing, ngunit wala siyang pakialam.
Hindi niya kailanman iginalang siya. Makalipas ang ilang minuto, nakarating din doon si An Guangyao. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw siya, isang ironic na boses ng lalaki ang tumunog, "Oh. Hindi ba ito si Chairman An ng Shenghua Real Estate? Balita ko na ibenta mo na ang kumpanya mo. At ikaw pa ang chairman, o, the executive chairman to be specific. Binabati kita. Binabati kita." Muntik nang mabangkarote ang isang Guangyao, ngunit binati pa rin siya ng lalaki. Halatang sinadya ito ng lalaki para pagtawanan si An Guangyao. At alam ito ng lahat ng naruroon. Ang mundo ng negosyo ay parang larangan ng digmaan. Hindi marami sa mga negosyante ang maaaring maging tunay na mabuting kaibigan. Kaya naman, hindi lamang ang lalaki, kundi ang ibang mga negosyante ay natuwa rin nang makitang may problema si An Guangyao. Kabanata 144. Gayunpaman, hindi rin nagustuhan ng iba ang ugali ng lalaki. Birthday party iyon ni Master Chin. Hindi siya dapat magdulot ng gulo sa An Guangyao ngayon, at mag-iiwan lamang siya ng masamang impresyon sa pamilya Chin. Ang lalaki ay pinangalan ng Wu Lianqing, isang presidente ng isang sangay ng isang higanteng grupo sa CTF. Siya ay kasing edad ni An Guangyao. Ang sangay na ito ay kasangkot sa industriya ng real estate at mayroong 1 bilyong yuan sa mga asset. Si Wu Lianqing, bilang pangulo, ay nagmamay-ari ng 25% na bahagi ng sangay na ito. Ang kanyang netong yaman ay 2 o 300 milyong yuan ang pinakamarami. Si Wu Lianqing ay ambisyoso. Binalak niyang kunin ang Shenghua Real Estate bilang sarili niyang pribadong pag-aari, ngunit hindi siya pumayag na magbayad ng makatwirang presyo para dito. Kaya sinamantala ni Guning ang pagkakataon. Nena si An Guangyao, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Sumagot siya, "Nako, muntik na akong mabangkarote, pero binati pa rin ako ni President Wu. Interesting yan. Chairman An, huwag po sana kayong magalit sa akin. Hindi ko naman sinasadya iyon. Binati kita dahil napanatili mo ang iyong trabaho bilang chairman ng Shenghua Real Estate," paliwanag ni Wu Lianqing. Siyempre hindi niya aaminin. "Bueno, Pangulong Wu, sa palagay ko ay hindi mo na kailangang ipaliwanag ito. Palalalain mo lang. Binati mo ako dahil iningatan ko ang trabaho ko bilang chairman. Gayunpaman, maaari kong panatilihin ang aking trabaho dahil ibinenta ko ang aking kumpanya. Kung hindi, hindi ko na kailangang magtrabaho bilang isang empleyado, at ang kumpanya ay pag-aari ko pa rin," sabi ni An Guangyao. Ikaw, hindi alam ni Wu Lianqing ang sasabihin. Napagtanto niya na naging bastos siya. Gusto niyang pagtawanan si An Guangyao, ngunit ngayon siya ay isang biro sa kanyang sarili. "Chairman An, kung pipilitin mong sabihin iyon, wala akong magagawa." Pagkatapos ay lumayo si Wu Lianqing, na parang siya ang biktima. Binitawan siya ni An Guangyao. Hindi angkop na magdulot ng eksena sa party na ito kung tutuusin. Lumingon siya at agad na napansin si Guning at ang kanyang mga kaibigan. Namangha si An Guangyao sa suot ni Guning. Maaaring palaging sorpresahin ka ng babaeng ito. Mga ad ng Pub Future. Isang Guangyao ang naglakad patungo sa kanila. Sabay bati ni An Yi sa kanya. Ang iba ay ginawa ang parehong bagay ng walang pagkaantala. Sa publiko, kinailangan ni An Guangyao na ilihim ang kanyang relasyon kay Guning, kaya pinakitunguhan niya ito katulad ng pakikitungo niya sa nakababatang henerasyon. Maya-maya, may mag-asawang humakbang papalapit sa kanila, ngunit bago pa man sila makalapit ay ibinuka ng babae ang kanyang bibig. "Ha, dyan ka na pala. Sinabi ko sa'yong sumama ka sa amin, ngunit tumanggi ka. Akala ko hindi ka interesado sa party na ito. Sa hindi inaasahan, palihim kang pumunta dito kasama ang mga kaibigan mo." Hindi alam ni Guning at ng iba pa kung sino sila, at naguguluhan sila. Sa sandaling iyon, sumagot si Hao Ran na halatang hindi gusto, "Ayokong sumama sa inyo mga matatanda. Gusto kong makasama ang mga kaibigan ko." Nang marinig iyon, agad na napagtanto ni Guning at ng iba pa na ang mag-asawang ito ay mga magulang ni Hao Ran.
Ayaw mo ba akong makita? Mahal, tingnan mo siya. Ayaw sa amin ng anak natin, parang bata na reklamo ng babae sa lalaking katabi. Si Guning at ang iba pa ay naging pipi. Ito ba ang nanay ni Howran? Napakaganda niya. Gayunpaman, kapwa si Howran at ang kanyang ama na si Hao Jonglong ay sabay na iginala ang kanilang mga mata. Sinabi ni Howran, Nay, ito ay isang pampublikong lugar. Pwede bang kumilos ka ng normal? Ano ang sinabi mo? Biglang nagbago ang mukha ng nanay ni Howran na parang naiirita. Si Guning at ang iba pa ay muling nagulat sa mabilis na reaksyon ng ina ni Howran, ngunit mas madaling makisama sa isang kasiya siyang tao. Chairman An, huwag mo siyang pansinin. Hindi pinansin ni Hao Jonglong si Howran at ang kanyang asawa, sa halip ay kausapin si An Guangyao. Chairman Hao, ikinagagalak kitang makilala. Wala akong pakialam, sagot ni An Guangyao. Nakipagkamay siya kay Hao Jonglong. Si Hao Jonglong ay nagpatakbo ng negosyo sa industriya ng hotel at catering na may 500 milyong yuan ng kayamanan. Ang kanyang kumpanya ay nireranggo sa likod lamang ng Shenghua Real Estate sa CTF ayon sa mga asset. Walang conflict sa business ang dalawang pamilya kaya naman nagkaayos sila. Bilang karagdagan, nalaman na ngayon ni An Guangyao at Hao Jonglong na ang kanilang mga anak na lalaki ay malapit ng magkaibigan. Natural na naging mas palakaibigan sila sa isa't isa. Ang pinagmulan ng debo ng kabanatang ito ay maaaring masubaybayan sa Node 3LB1N. Nice to meet you, Mr. and Mrs. Hao, bati ni Guning at ng iba pa sa kanila. Nang mapansin ni Mrs. Hao ang tatlong babae, nagningning ang kanyang mga mata. Tatlong magagandang babae ka. Meron ba sa inyo na nagkakagusto sa anak ko? Payag ka bang pakasalan ang anak ko? Hindi alam ng lahat kung ano ang sasabihin bigla. Mga ad ng pub future. Nay, nabigong makipagtalo si Howran. Sige. Itigil na natin ang pag-istorbo sa mga batang iyon, at pumunta doon para batiin ang ibang tao. Sabay hila ni Hao Jonglong sa kanyang asawa, sakaling patuloy nitong sorpresahin ang mga batang iyon. Oh, teka, tila may gustong sabihin pa si Mrs. Hao, ngunit hinayla siya ng asawa. Parang bata minsan ang nanay ko. Please don't mind her, paliwanag ni Howran. Ayos lang. Sa tingin ko ang iyong ina ay kaibig-ibig, sabi ni Guning. Well, kailangan ko ring makihalubilo sa mga kaibigan ko. Magsaya kayong lahat, sabi ni An Guangyao saka siya naglakad palayo. Bagamat hindi si An Guangyao ang may-ari ng Shenghua Real Estate ngayon, siya pa rin ang chairman na may ganap na karapatan sa ehekutibo. At ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay handang mapanatili ang isang magandang relasyon sa kanya gaya ng dati. Pagkatapos noon, bumalik si Guning at ang kanyang mga kaibigan para kumain at uminom. Moke, hindi pa kita nakikitang mga magulang, tanong ni Howran. Halos alas 8 na ng gabi, ngunit wala ang mga magulang ni Howran. Nako, nasa business trip ang tatay ko. Hindi siya available, kaya hinayaan niya ang kanyang sekretarya na pumunta dito sa ngalan niya, sabi ni Moke. Nang ilang minuto na lang mula alas 8 ng gabi, dumating ang ama ni Qin Yifan, si Qin Haosheng. Si Qin Haosheng ay nakasuot ng itim na Chinese tunic suit. Siya ay 60 taong gulang, ngunit malakas at matigas pa rin. May isang babae sa kanyang unang bahagi ng 50 sa kanan ng Qin Haosheng. Nakasuot siya ng dark red cheongsam. Bumagay sa kanya ang kulay ng damit nito. Ang babaeng ito ay asawa ni Qin Haosheng, ang ina ni Qin Yifan. Sa kaliwa ng Qin Haosheng ay nakatayo ang isang babae sa kanyang late 30s. Naka-rose red cheongsam siya. Ang babae ay ang nakatatandang kapatid ni Qin Yifan, si Qin Yiking. Si Qin Haosheng at ang kanyang asawa ay nagkaroon ng kanilang nag-iisang anak na lalaki, si Qin Yifan, sa napakatandang edad. Kaya't nilalayaw na nila siya mula pa noong siya ay isang sanggol, ngunit sila rin ay mahigpit na mga magulang pagdating sa edukasyon. Sa makatuwid, si Qin Yifan ay hindi naging spoiled na bulok, ngunit lumaki bilang isang natatanging tao. Ngayon,
si Qin Yifan ay unti-unting kinuha ang negosyo ng kanyang pamilya. Sa sandaling lumitaw si Qin Haosheng, natahimik ang mga tao. Nakatutok ang lahat sa kanya. Pagkatapos ng maikling talumpati, oras na ng pagpapadala ng mga regalo. Ang unang grupo ay natural na ang mga tao mula sa pamilya Qin. Ang nakababatang kapatid ni Qin Haosheng, ang ama ni Qin Zixen, si Qin Haoji ang una. Si Qin Haoji ay ang pangkalahatang kalihim sa komite ng lungsod F. Hindi alam ni Guning na ang ama ni Qin Zixen ay isang makapangyarihang opisyal hanggang ngayon. Gayunpaman, si Qin Haoji ay isang matapat na opisyal. Hindi siya naghanda ng napakamahal na regalo, ngunit pinadalhan niya ang kanyang kuya ng kanyang blessing calligraphy. Si Qin Haoji ay sikat sa kanyang mahusay na sulat kamay sa CTF kaya ito ay talagang isang magandang regalo. Sila ay pamilya, at higit na pinahahalagahan ang katapatan. Ang pangalawa ay ang panganay na anak ni Qin Haosheng, si Qin Yiqing. Si Qin Yiqing ay isang designer ng damit, kaya nagdisenyo siya ng Chinese tunic suit para sa kanyang ama. Ginamit niya ang pinakamahusay na mga materyales na kaya niya. Ang asawa ni Qin Yiqing ay nagpadala sa kanyang biyenan ng isang pares ng mga dekorasyon na gawa sa medium-high level na jade. Sila ay nasa hugis ng mga ulo ng leon na may mga pattern ng kilin, at nagkakahalaga ng marami. Dahil mahalaga ang jade, nagustuhan ni Qin Haosheng ang regalo. Si Qin Yifan ang sumunod. Pinadalhan niya ang kanyang ama ng malapad na jade ring na gawa sa King's Green. Kahit na ang King's Green ay kasing laki lamang ng itlog ng pugo, sapat na ito para sa isang malapad na singsing ng jade. Alam na ito ay gawa sa King's Green, ang mga tao ay sumabog sa talakayan. Si Qin Haosheng ay natigilan din. Hindi siya makapaniwala na totoo ito. Kinuha niya ang malapad na jade ring, at tiningnan ito. Napatunayang ito ang totoong King's Green. Maliwanag sa kaligayahan ang mukha ni Qin Haosheng. Yifan, saan mo nakuha ang King's Green? Tanong ni Qin Haosheng. Nagkataon na may ibinebentang maliit na King's Green ang kaibigan ko, kaya binili ko ito. Kinuha ko ang carver sa Yiqui Jade Store para iukit ito, paliwanag ni Qin Yifan. Sinabihan siya ni Guning na huwag sabihin sa iba na ang King's Green na ito ay mula sa kanya, dahil ayaw niyang makaakit ng hindi kinakailangang atensyon. Sa makatuwid, hindi sinabi ni Qin Yifan ang kanyang pangalan. Maliban sa malawak na singsing ng jade, ginamit ni Qin Yifan ang natitirang bahagi ng jade para gumawa ng kwintas, at iningatan niya ito. Oh, sabi ni Qin Yifan na naglabas ng isa pang kahon, naghanda din ako ng regalo para kay nanay. Talaga? Makakatanggap din ako ng regalo. Ano ito? Nagulat si Mrs. Qin. Tingnan mo ang iyong sarili, mangyaring. Hindi direktang sinabi ni Qin Yifan sa kanyang ina kung ano iyon, ngunit hinayaan niyang siya mismo ang magbukas nito. Mga ad ng Pub Future. Ang ina ni Qin Yifan ay kasal sa kanyang ama sa loob ng maraming taon kaya pamilyar na pamilyar siya sa iba't ibang uri ng jade. Gusto mo pa bang ilihim ito? Ngumiti ang kanyang ina at binuksan ang regalo. May palawit na may 3 kulay sa hugis pakpak na kasing lapad ng hinlalaki, at isang pares ng bilog na hikaw. Nang makitang ito ay jade muli, agad itong kinuha ni Qin Haosheng, nang mas malapitan itong tingnan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumiwanag ang mga mata ni Qin Haosheng sa pananabik. Ito ang Fulusho Jade. Nagdulot na naman ito ng sensasyon. Talagang bukas palad si Qin Yifan sa kanyang pera ngayon. Binili mo rin ba ito sa iyong kaibigan? Tanong ni Qin Haosheng. Novel si Bein ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Oo, sagot ni Qin Yifan. At tumigil sa pagtatanong si Qin Haosheng. Pagkatapos, oras na para ipakita ng mga bisita ang kanilang mga regalo. Ang mga regalo ay natural na lahat ay mahalaga. Ang presyo ay mula sa daan-daang libo hanggang ilang milyong yuan. Iilan lamang sa mga bisita ang nagpadala ng regalo sa halagang ilang milyong yuan. Hindi angkop kung ang regalo ay masyadong mahal pagkatapos ng lahat. At maaaring may chismis na ang nagpadala ng regalo ay gustong sumakay sa mga coattail ng Qin family.
Alam ng lahat na gusto ni Qin Haosheng si Jade, ngunit hindi madaling makakuha ng dekalidad na Jade. Bukod dito, ang presyo ng magandang Jade ay masyadong mataas. Tulad ng mga regalo mula sa asawa ni Qin Yiqing at Qin Yifan, kahit na ang pinakamurang isa ay nagkakahalaga ng 7 milyong yuan. Hindi lang si Li Zhenyu at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, kundi pati na rin ang kanilang ama, si Li Shengming, ay personal na narito. Matalik na magkaibigan sina Li Shengming at Qin Haosheng, at hindi makaligtaan ni Li Shengming ang birthday party ng kanyang bat-ihing kapatid. Ang regalo mula sa Li family ay tiyak na pambihira. Isa itong matapang na tropa isa na gawa sa isang medium-high level na Jade. Dahil hindi kalakihan ang Jade, limitado ang laki ng magigiting na tropa, ngunit nagkakahalaga pa rin ito ng mahigit 10 milyong yuan. Nang turn na ni An Guangyao, inilabas niya ang The Pond at the People na iniabot sa kanya ni Guning. Nang maipakita na ang landscape painting, muling natuwa ang mga tao. Si Wu Guanzhong ay isang sikat na modernong artista, kaya karamihan sa mga tao ay nakarinig ng kanyang pangalan. Hindi sila nagulat sa presyo ng pagpipinta na ito, ngunit ang halaga nito. Mayroong maraming mga bagay na walang tag ng presyo pagkatapos ng lahat. Ano? Ito ba talaga ang landscape painting ni Wu Guanzhong, The Pond and the People? Patanjin ako. Tuwang-tuwa ang isang matandang nasa 70s. Tumayo siya sabay lakad. Mga ad ng Pub Future. Ang taong ito ay ang tagapangasiwa ng museo at pinuno ng Antiques Association, si Gu Changjiang. Hindi kino-question ni Gu Changjiang ang pagiging tunay nitong The Pond and the People in An Guangyao's hands. Hindi lang siya makapaghintay na makita ito. Nasasabik din si Qin Haosheng, dahil nagkaroon din siya ng malaking interes sa mga antik at painting. Alam ng isang Guangyao na si Gu Changjiang ay isang mahalagang tao, kaya ibinigay niya ang pagpipinta sa kanya ng walang pagkaantala. Agad na lumapit si Qin Haosheng, na sinundan ng iba pang mahilig sa sining. Sa simula, ang ilan ay hindi naniniwala na ito ay totoo, dahil ang tunay ay bihira, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, pinatunayan ni Gu Changjiang na ito ay totoo. Aniya, ilang taon na ang nakalipas, ang The Snow of Peking ay naibenta sa presyong 5 milyong yuan. Itong The Pond and the People ay dapat na mas mahal kaysa rito. Nang malaman iyon, ang lahat ay nakahinga ng maluwag. Ang presyo ng pagpipinta na ito ay mas mataas sa 5 milyong yuan. Kasabay nito, naniniwala ang lahat na ipinadala ni An Guangyao ang napakahalagang Reg Along ito para sa isang layunin. Siguradong pinapakialaman niya ang pamilya Qin. Kaya naman, maraming tao ang nagbigay sa kanya ng masamang tingin. Hindi ito pinansin ni An Guangyao, ngunit ipinaliwanag niya, Master Qin, sa palagay ko ay alam mo na naibenta ko na ang aking kumpanya. Sa totoo lang, ang painting na ito ay mula sa tunay na boss ng Shenghua Real Estate. Nagkataon namang nakabili ang amo ko ng 1,000 yuan lang sa Antaigong palengke. Kunin mo kung gusto mo. Ano? 1,000 yuan. Nang marinig iyon, napabilog ang mga mata ng lahat sa gulat. 1,000 yuan para makabili ng mahalagang pagpipinta sa halagang 5 milyong yuan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Kung ito ay totoo, ang tunay na boss na bumili ng Shenghua Real Estate ay dapat na isang natatanging tao. Haha, syempre gusto ko ito. Tumawa si Qin Haosheng. Ang Reg Along ito ay nasa kanyang eskinita. Niayaw niyang itago ang kanyang kaligayahan. Bagamat curious siya kung sino ang tunay na boss ng Shenghua Real Estate, hindi siya nagtanong. Dahil gustong ilihim ng tunay na amo, hindi na siya nag-abalang alamin ang sagot. Nagpatuloy ang mga bisita sa pagpapakita ng kanilang mga regalo. Ang ilan ay nagpadala rin ng mga antik sa presyo mula sa daan-daang libong yuan hanggang ilang milyong yuan. Bagamat hindi mababa ang presyo, walang ibang regalo ang mas mahalaga kaysa sa The Pond at the People. Maaaring tiningnan ni Gu Changjiang ang iba pang mga regalo. Ngunit hindi siya gaanong nasasabik.